Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong video na ating tatalakayin today. So nakita nyo naman siguro kung anong title ng ating video. Ang ating video for today is male infertility or sintomas ng pagkabuog ng isang lalaki. So huwag yung i-skip ang video at huwag yung i-forward even yung ads. Charot! Seryoso. Huwag yung i-forward yung video para detalyadong mapakinggan nyo lahat ng sasabihin ko, no? Kasi importante ito lalo sa mga mag-asawang gusto ng bumuo ng baby. And by the way, disclaimer guys, hindi ako nurse, hindi rin ako doctor or anything na professional about sa medic, ganyan. Ako po ay, ano lang naman, based on my research, based lang naman sa kaalaman ko, based on my knowledge, and based sa experience. Kaya ito ay i-share ko din sa inyo para malaman nyo din. So, kung may mali man sa nasabi ko, so, sa mga doctor, nurse dyan, pwede nyo naman akong i-correct. Comment nyo lang yung mga dapat i-comment kung sakali mang may mali man sa sasabihin ko. Huwag kakalimutan mag-subscribe and i-click nyo yung notification bell para lagi kayo updated sa na-upload kong video araw-araw. So, without further ado, let's start! So, itong tatalakayin natin is mga sintomas ng male infertility at meron tayong 10 symptoms na common symptoms ng pagkabuog ng isang lalaki. Una is, syempre, is hirap makabuo. So, alam naman, matik na yun, di ba? Alam nyo na yan, na hirap makabuo po. So, pag 12 months of trying, walang protection na ginagamit like pills or anything, so, dapat na kayo magpakonsulta sa doktor. So, doktor nyo is either OB-GYN or urologist sa lalaki. And then, kung kayo 35 years old or older, dapat 6 months of trying ng successful pa rin yung pregnancy at without pills or anything na ginagamit. Sa pag nagbibidancing kayo, so kailangan na rin magpa-consult sa doktor. So sa lalaki, urologist, sa babae is OB-GYN. So pwede rin naman ang lalaki magpa-consult sa OB-GYN. Pero then pangalawa is low sperm count. So paano ba malalaman kung low sperm count ang lalaki? Siyempre magpa-semen analysis kayo. So ngayon pa lang, kung ako suggestion ko sa inyo, magpa-semen analysis na kayo ngayon kasi after ng ilang buwan, kasi kagaya sa asawa ko is nagpa-semen analysis siya nung nakaraan, then after mag-iisang buwan na rin, though hindi pa isang buwan, mag-iisang buwan pa lang, pinagtaray siya ng doktor na ulitin yung semen analysis. So, baka possible na gano'n din ang gawin sa inyo na magpa-analysis kayo ngayon, then after a month, para malaman kung effective nga ba yung gamot at kung umuubra nga ba talaga, malalaman sa pangalawang semen analysis. Though, doon yung malalaman yung mga motility, yung ano ng mga kung ilan yung sperm count mo, gano'n. Doon lahat sa semen analysis. So, pangatlo is mahina ang pang-amoy. Yung tipong naamoy mo na lahat. Naamoy mo na lahat. Siya hindi pa rin nakakaamoy. Parang gano'n. Kung na-experience nyo yun sa asawa nyo, like, yung tipong, paano ba? Yung tipong, amoy na amoy mo na, ha? Amoy na yung bagay na yun. Mabaho man yan o mabango. Pero para sa kanya, parang sasabihin niya na, hindi niya daw naaamoy, parang wala daw siyang pang-amoy, pero may pang-amoy siya, hindi siya yung kagaya kay Andre Villantes sa tipong umutot sa harap mo, hindi niya pa rin naman, hindi ganoon. I mean, may mga bagay na naaamoy mo na hindi niya naaamoy, so basta may ganoon, tapos mahina yung pang-amoy niya, kumbaga sa'yo, normal, yung sa kanya, hindi. Ganon. Pang-apat is lumalaki yung, abnormal yung paglaki ng breast ng lalaki, which is hindi naman talaga normal yon, di ba? So, lalaki sila. So, dapat syempre flat. Yung, unless may muscle, nag-gym, ganun. So, yun nga, ang tinatawag doon ng mga doktor is gynecomastia. Correct me if I'm wrong sa pronunciation, pero yun yung tawag. Gynecomastia. Yun. Panglima is, kumukonti yung mga facial or body hair. And then, yung pang-anim is may history ng STD or tinatawag na sexually transmitted diseases. And pang-pito is yung hirap magpalabas or tinatawag nating ejaculation. And then, pang-walo is yung swelling or pamamaga ng itlog or ari ng lalaki. Then, ang pang-siyam is yung masakit pag umihi or magpalabas. And then, yung pang-sampu is yung parang walang gana
walang gana lagi sa kama. So, yun yung mga common symptoms ng male infertility. Kailangan nating iwasan natin yung paglalagay ng cellphone sa bulsa. Sa mga lalaki dyan, iwasan nyo maglagay ng cellphone sa bulsa nyo or maglagay ng cellphone dito banda sa may puso nyo tapos iipit nyo sa pants nyo. Hanggat maaari, wag na kayo magsuot ng underwear. Boxer na lang. Sabi nga ng doktor na napanood ko dun sa GMK ba yun? And then, sabi niya, hindi daw siya mahilig sa brief or sa underwear. Mas gusto niya pa daw is boxer kasi hindi daw siya fans ng underwear. Kasi masikip nga siya. And pants, yung mga masisikip na pants, hanggat maaari huwag masisikip na pants ang suotin nyo. Yung mga skinny jeans, mga ganyan. And then, iwasan din yung stress. Actually, hindi naman talaga maiwasan yung stress. Kahit sino naman, mapababae, mapalalaki. Kahit anong bagay, nakaka-stress naman talaga ang life, 'di ba? Pero manage your stress. And iwasan niyo yung pag-yosi, pag-iinom ng alak. Kahit na gusto mong uminom, kung talagang may disiplina ka sa sarili, gusto mong bumuo kayo ng asawa mo ng baby, iwasan mo ng pag-inom ng alak, iwasan mo na yung pag-yosi. Pero may ibang tao, may ibang lalaki na kahit uminom, mag-yosi, mabilis sila makabuo. Sabi ko nga, uulitin ko, iba-iba yung tao, iba-iba yung katawan ng tao, diba? Kaya, kung ikaw na tao, ikaw na lalaki, hirap makabuo, bakit mo pa gagawin yung ganong bagay na yun, diba? So, yun lang naman guys, maraming salamat sa pakikinig at I hope natuto kayo, may natutunan kayo sa mga nasabi ko at dapat iwasan rin ninyo mga nabanggit ko kaninang dapat iwasan at ano man yung mga natutunan nyo ngayon sana i-apply nyo sa sarili nyo. At kung may mali man akong nasabi sa mga professional dyan, doctor, nurse, or ano man, o bigay na urologist, ano man, comment down below. Ano man yung mali ko nasabi at ituro nyo sa akin or i-comment nyo yung mga dapat na matutunan din or kung ano pa yung kulang sa mga nasabi ko. Ituro nyo or i-comment nyo sa amin ano pa yung mga dapat gawin ng mga lalaki para maiwasan ang male infertility or pagkabakog. So, yun na naman guys. Bye! Till next video. Thank you for watching.